Hello po mga kapatid. Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi, magandang hapon. Anumang oras po nakakarating at makakarating ang live po na ito sa inyo pong mga lugar mga kapatid. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyo pong lahat. At good news po, yung pong mga kapatid na ni-refer ko sa boss ko, pinuntahan ako kanina sa kusina ng amo ko. Tumawag daw po yung immigration sa kanya at yung visa is lumabas na. So hopefully by next week or the following week, makakasama ko na po yung isa sa mga makakasama kong mag-work dito at makakasama ko po yung mag-expose. Tumawag nga po siya kanina kasi binalita ko na lumabas na yung visa nila. Sabi niya, mukhang matatay na si Bonjing lalo niyan, sabi po nung kapatid. So yun po. Tapos kagabi merong dumating dito na hotel owner. Sila po yung owner nung pinakamalaking hotel dito sa lugar namin. Hindi po yung hotel na pinupuntahan ko, yung 5-star. Meron pong mas malaki po doon. Yung owner pumunta dito at kinausap yung boss ko kanina kasi wala yung boss ko kagabi. Yung tinawagan yung boss ko kanina at sinasabi niya kung po pwede daw siyang ihanap ng kagaya ko na 5 tao. Sabi ko mukhang mapupuno ng Pilipino itong lugar namin. So yun, may mga ni-recommend ako na mga Pilipino na mag-work. Tapos kanina habang kumakain kami kumakain kami kasi ng breakfast dito alas 10. So actually kakatapos lang namin kumain siguro an hour ago ng lunch. Tapos sabi nung boss ko, tumawag yung agency na nag-ayos ng documents ko at saka nung mga kapatid na pupunta dito. Nagpapahanap po siya ng empleyado. So ayun, tinawagan ko kaagad yung kapatid na nagpapahanap ng work. Kinausap kaagad ng boss ko. Sabi ng boss ko gusto mo bang pumunta dito? Siyempre, ang kagandahan po kasi dito mga kapatid, direct hire, walang gagastusin yung employee. Wala po silang gagastusin. Ang lamig. Bro, visa ko po. Ang lamig, lumalamig na naman. Tapos kanina merong kaming guest na mag-asawang doktor from Belgium yata or yes, Belgium. Tapos nakipagkwentuhan ako kasi gusto ng boss ko, kung wala namang masyadong tao, makipagkwentuhan ako sa mga guest namin. Tapos kwentuhan, pinapainom nila ako ng red wine. Sabi ko, I do not drink alcoholic beverages, sabi ko ganyan. Tapos, what is your religion? Tinanong nila. Technically, I am a Christian. And what about you? Sabi ko doon sa mag-asawa. We don't have religion, but we believe in God. So you are agnostic, sabi kong ganyan sa kanila. Yes, you got it. That is the perfect term for people like us that who don't have religion, but
still believe uh, in a supreme being. Sabi ganyan. Tapos nagkaroon kami ng konting discussions. Nabanggit ko sa kanila, sabi ko, kaya ako sinabing technically I am a Christian, but I am not under any Christian denomination because I recently exited my former religion, sabi kong ganyan. And now I am exposing yung kanilang mga ginagawa na against sa Bible, sabi kong ganyan. And I have many death threats already. Sabi ko, nagulat sila. Meron palang ganun. Sabi ko, yes. There are those kind of religion when you exited and you are exposing their unbiblical teachings and unbiblical doctrines. Ang gagawin nila sa'yo is they will character assassinate you. Gusto ko lang mag-tour diyan. Sabi ni Brother John Michael, ang lamig. Sabi ni Brother John Michael Lachika, grabe lamig dito, lilipat tayo. Gusto ko lang mag-tour dyan. Sige, Brother John Michael Lachika, maganda po kayo dito. Mag-tour po kayo dito, maganda. Ano po dito? Mura lang yung ito yung pinaka-cheapest part ng Europe na mura ang lahat. Grabe, ang lamig sa Masuk uli ako kasi sobrang lamig sa sa loob ay sa labas. Yun po. So good thing talagang pagka totoo yung sabi ni Brother Eli na walang mabuting gawa na magbubunga ng masama. So ayun, pagka nakita kasi ng mga tao, hiningal ako. Pagka kasi nakita ng mga tao, yung kabutihan, yung pagiging mabuting tao mo, it will open more doors, more opportunities. Imagine, nandito kahapon yung senator, tapos nung aalis na siya, pumunta pa siya sa kusina, wala naman ako sa kusina. Tapos narinig ko lang yung boses niya, where is Jay, where is Jay? Tinatanong niya doon sa mga kasama ko dito. Tapos pinunta ko siya, sir, I'm here, I'm not in the kitchen. Tapos yun, niyakap niya ako. Tapos sabi niya, if you need help, just call me. You have my number. Don't hesitate to tell me whatever help you want to ask from me, sabi nung boss ko, ay nung senator. So ayun, mga kapatid. Tapos kanina meron akong napakinggan doon sa Reddit na daw si Daniel Rason, sabi niya, ba sabi ni Daniel Rason doon? Ang sabi niya is ang tinuturo daw niya ay aral ni Kristo. Paano nga tinuturo mo, Daniel Rason, aral ni Kristo? Samantalang ang aral ni Kristo, pagka ang iyong kaaway ay nagutom, pakainin mo. Ikaw, pinapablock mo. Imagine, family members against their family members ang labanan ngayon. Como nag-exit na yung isa, ang gagawin mo, you're going to insinuate
your people na na i-block yung kanilang kamag-anakan, yung kanilang pamilya, yung kanilang kaibigan, etc. etc. Sabi ni Brother Joey Gregorio Bonjour, brother, yun, yung pong account, mga kapatid, ni King Kwang Kohil, ano po siya, ni-report po siya. So, hindi nyo na po siya makikita. Masyado po silang na-triggered doon sa, kasi dapat, supposedly, by Sunday, by Sunday, mag-ano na po siya. Mag-start na silang mag-broadcast. Naku, matindi-tindi yun. Pagka yun yung nagsalita, hindi nila alam, nagpapapicture sila Sis Luz, sila Jane Angeles, nagpapapicture yung mga kapatid doon. So, ayun. Wala silang kamalay-malay kung sino yun. So, yun yung nangyayari ngayon, mga kapatid. Yun yung realidad ng mga nangyayari ngayon. Na hindi na nila alam kung sino yung kakampi nila. Bakit? Marami na po dyan na manggagawa, mga KNP mismo. Hindi nyo alam, di mo alam Daniel Rason, di mo alam Efren Booking, hindi mo alam Resti Escariote, na yung kasama nyo, nakikipalakpak sa inyo, nakikiya sa inyo, hindi nyo na pala kapanalig. Bakit? Sabi nga ng Diyos kay Elias ba yun? O basta merong sinabihan ang Diyos na isang propeta na nagtira pa ako ng 700 yata yun na lalaking hindi lumuhod kay Baal. Merong ganun talata. So, yun po. Again, kahapon kasi nag-usap kami, nagka-chat kami ni Brother Willie Santiago. Sabi niya, Brad Badong, invite mo yung mga kapatid sa June 12. Magpe-prepare ako ng konting salo-salo dito sa lugar ko, sabi ni Brother Willie Santiago. Doon sa mga kapatid nating mga nag-exit na gusto magkwentuhan, magkita-kita, yun. Lahat po ng mga kapatid na exiter na gusto pong makipagkwentuhan doon kay Brad Willie, na nag-i-invite po siya. Magpapaluto daw po siya ng pansit dahil birthday niya daw po is June 21, i-advance niya para makapagsalo-salo yung mga kapatid na exiter. Tapos, yung pong mga pupunta, mga kapatid, magdala na lang po kayo ng ng pagkain pandagdag doon sa ipaluluto ni Brad Willie Santiago na konting merienda, mga kapatid. Sa Bulacan po yon yung lugar po ni Brother Willie Santiago. And doon po sa mga nagsasabi na meron daw po kaming nire-reject sa grupo namin. Unang-una, wala po kaming grupo, mga kapatid. We are just organizing yung mga kapatid na mga exiter na hanggat hindi pa parang support group na meron silang mapagsasabihan ng mga pinagdadaan nila while they are coping up sa pag-exit nila. Ngayon, pagka naman nakapag-move on na sila, they are very much free to go na, mga kapatid. Yun lang naman po ang objective namin doon. And wala po kaming plan na magtayo ng church, mga kapatid. Never in our intention na magtayo po kami ng church, mga kapatid. Naawa lang po talaga si Brad CJ sa mga kapatid na nag-exit, na walang mapagsabihan at patuloy na kinakarakter assassinate. Meron pong kapatid na gustong gustong umakyat. Saglit lang po, hahanapin ko lang. Ayun, si Sister Pam.
Si Spam, sabi mo, ano, gusto mong umakyat. Akyat ka po si Spam. Nag-send ako ng ano sa'yo, ng uh, invitation to join. Nag-decline siya. Baka ano, baka alanganin ng oras. Pwede po kayong mag-comment down below mga kapatid kung ano po ang gusto ninyong pag-usapan. At ayun po, gusto ko lang pong ibalita na lumabas na po yung visa nung mga makakasama ko dito. Yung pong isang makakasama ko dito, pinsang buo ni Daniel Rason. Yan, yari ka na ngayon, Daniel Rason, dahil pinsang buo mo to at naging alipin din ito ng mga magulang mo. Ngayon, sabi nga niya kanina, tarantado yung mga yan, sabi ganyan. Sasabihin nila na kaya nakipag-alay, nakikampi daw siya sa akin dahil ang intention niya is makapunta dito. Hindi po mga kapatid. Unang-una pa lang po ako nag-expose mga kapatid, nag-message na siya sa akin. At ako lang ang nag-offer sa kanya recently. Meron po siya kasalukuyang work sa Saudi. Sabi ni Brother Ronnie Kipoy de Rosario, Brad, visa ko po, assistant driver po. Hindi kayang pasweldoin ka, Brad, Ronnie Kipoy. Dahil mataas yung talent fee. Sabi ni Sister Pam Hana Jan Ada, wait lang po bro, medyo busy pa. 10 minutes, pasok po ako. Okay po. Excited na po kami, sabi ni Tom Gabriel Cuando. Sabi ni Greg Gonzales, ha? Tunay? Alin po yung ha? Tunay? Opo, kung regarding ang gusto nyong itanong is regarding dun sa makakasama ko, kung tunay bang first cousin, tunay pong first cousin. Yung pong tatay niya, kapatid ng tatay ni Daniel Rason, mga kapatid. And, hay nako, hindi ko lang pwedeng sabihin yung ibang mga pinag-usapan namin kanina. Pero, ganun pa man mga kapatid, masasabi ko lang is, we are on the right track na mag-exit po talaga. Bakit? Dahil wala na po talagang dyan. Biro mo, saan ka makakakita ng organization na sisirain yung pamilya, na magkiklaim ng nasa Diyos sila, and then they will be the cause of rift between family members, between parents and their children, and children with their parents. And sa ibang mga magkakaibigan, magkakamag-anak. Kaya yun po mga kapatid. And sabi ko nga, basta pagka nag-live tayo yung bunganga mo Ayun po mga kapatid, nako matindi po to, raratratin talaga nila. Raratratin talaga niya yung Kaya ano ang mo ngayon, Daniel Rason? Akala ko ba nagtuturo ka ng salita ng Diyos. Gusto ko lang gusto ko sanang i-play dito, kaya lang pagka pinlay ko mawawalan ako ng dito. Pag-aaralan ko makapag-download sa laptop, mga kapatid. Hindi kasi ako techie. Kailan po siya darating dyan? Probably by next week or the following week. The week after next week. Mga kapatid, nandito na yun. Kasi lumabas na yung visa ngayon, so ibibili na lang sila ng ticket. Yun, sila. Bibili na lang sila ng ticket. Pareho pa namang Exeter yun. Sabi ni tunay bang mayaman ang angkan nila ayon sa isang fanatic? Hindi po mayaman ang angkan po nila. Sister Jermeline Honasan Balahadia. Ang tatay po ni Daniel Rason taxi driver lang po.
Alam niyo po, nagmamasahe po kasi ako araw-araw doon. Meron po siyang malalim na ano dito, biyak. Tapos meron din pong dito yata or dito, something here, over here. Merong ano, mark ng taga. Siyempre ako, nagtatanong-tanong ako, ano ba yung ano, tinaga daw po siya, or tinaga or pinalo. Lampas kaya ano po to, biyak yung bungo niya. Kasi po yung father niya, no, ni Daniel Rason, ano po siya, basagulero po talaga. As in basagulero po, mga kapatid. Tapos, yung nanay ni Daniel Rason, nagtitinda lang naman ng, ano, ng pagkain sa mga construction. Alam po yan, pumunta po kayo sa ano, sa Kalumpit, Bulacan. Ipagtanong nyo po yung kung ano yung istorya ng pamilya ni Daniel Rason. Mahirap lang po yan dati, mga kapatid. Biglang yaman dahil sa iglesia, captive market, tapos yun, yung pera ng mga kapatid. Sabi ni Greg Gonzales, aabangan ko yan. Opo, abangan nyo po. Naku, iba-iba pong mararamdaman nyo. Matutuwa, magagalit, at maaawa, mga kapatid. Kasi yung father nun, yun po yung idinimanda nung father ni Daniel Rason. Lagot ka na ngayon, Daniel Rason, ha? Yari ka na. Kaya sabi ko sa'yo, nung una pa, sinasabi ko na sa'yo na ano, magbago ka na habang may pagkakataon pa. Kaya lang, masyado kang nagmamatigas, masyado ka kasing mapagmataas. Kaya totoo sabi ng Biblia, yung nagpapakababa, itataas. Yung nagpapakataas, ibababa. Ibabagsak ng Diyos. Kaya yung po mga kapatid, wag po kayong matatakot mga kapatid na mag-exit. Maraming nag-message sa akin, brother, silent exiter po kami, buong pamilya. Sabi ni Greg Gonzales, ay ganun, Purita Madrigal lang pala sila. Ngayon, Rika na, bongga, sabi ni Greg Gonzales. Brad Bong, ano to PWD, blind po itong si Brad Bong. Bro, yung pamilya na naakay ko, closet na po sila. Napanood po nila kayo at nagulat sa lahat. Di makapaniwala. Salamat po sa Diyos. Yun lang naman po ang objective natin, mga kapatid, is yung mga kaibigan natin, mga itinuring nating pamilya na nandyan sa loob ng MCGI, mamulat po na pinagloloko na lang sila. Kasi ang naging problema po mga kapatid is yung mga tanong nila sa kalooban nila na nagkukos ng what do you call this? They are condemning their selves. Parang inahatulan nila yung sarili nila. Hindi nila alam na yun palang mga nasa loob nila na mga questions are all valid. Mga kapatid, lahat po yan mga kapatid valid. Valid po lahat ng tanong po ninyo. Bakit wala nang ginagawang pangangaral? Napakasinungaling mo, Daniel Rason. Walang binawas. Tingnan nyo nga yung pumunta kayo sa YouTube channel ng MCGI ng Andating Daan. Pinagtatanggal niyo yung ibang mga pangangaral ni Brother Eli. Paulit-ulit na lang yung naririnig. Nasaan na yung question and answer? Nasaan na yung itanong mo kay Soriano? Meron pa ba kayo mapapanood na itanong mo kay Soriano? Ang sinungaling mo talaga, Daniel Rason. Nakakahiya ka. Alam mo, ikaw ang number 1 sinungaling ngayon sa panahong ito na religious leader. Kaya palagay mo ba na kami ang mga nag-exit ngayon ang may impyerno? Hindi. I strongly disagree na kami ang may impyerno. Baka ikaw, hindi pala baka, malaking chances ikaw ang may impyerno dahil napakasinungaling mo. Daniel Rason.
Dahil walang puwang ang mga sinungaling sa langit na kagaya mo. Ay, hindi ko nabasa yung yung comment ni nawala. Yung comment ni Greg Gonzalez. Nasa na si ayun si Spam Ana. Brad J.R. Badong, may contact po ba kayo kay Hill? Nawala siya bigla sa FB. Excited pa naman po kami sa mga airtime niya. Opo, magkausap kami kanina at sinabi niya sa akin na ang ginagawa daw po pinapa pinagsisend siya ng identification card at saka selfie siya. Sabi ko, wag mong gagawin 'yon. Wag niyo pong gagawin 'yon, sabi ko. So ayun, baka gagawa na lang po siya ng panibagong account, mga kapatid. At ayun. Hello, Sister Pam. Hello po bro. Naririnig ko ba? Opo, loud and clear. Hindi na naman kita makita. Bakit kaya? Hindi ko alam. Pag nagla-live, hindi ko makita. Ay, ganun po ba? Hindi ko kayo makita. Ako lang, sarili ko lang. O sige, okay lang yan. Opo, ako po Okay nakikita ko po kayo. Nakikita po kayo ng mga kapatid. Sis Pam, kumusta po kayo dyan? Okay naman po, sawa ng Diyos. Kaya lang ngayong araw, medyo nakakainis lang yung yung mga kapatid na fanatic. Kasi sinasabi na naman nila, inggit lang daw tayong mga nag-exit. Ba't naman tayo maiinggit sa kanila eh? Bakit kanila ba yung na yun? Kayamanan ba yun nila? Para kainggitan natin. Wala. Galing yun sa galing yun sa Opo. Wala naman tayong dapat ikainggit. Ang sinasabi nila, nainggit daw tayo kasi sila gumagawa ng mabuti. Gumagawa tayo ng mabuti, hindi lang natin pinapakita kasi bawal ng Biblia yun. Napakita yung ginagawang mabuti. Kasalanan yon. Brad Badong, matanong ko lang. Opo. Siguro marami pang, kasi di ba yung mga paninira sa iyo sinasabing wala ka daw utang na loob kasi nga nagtrabaho ka sa royal family tapos ngayon sinisiraan mo sila. Yung mga ganong yung mga tanong ng mga fanatic yan kasi hindi ka naman talaga nila kilala eh. So pwede mo bang makwento sa mga nakikinig ngayon o yung mga bagong exit o yung mga closet na anong reason bakit ka nag-expose at bakit ka lumabas? Ano yung dahilan na umalis ka po? Mukha kayo po, nabaligtad tayo ngayon. Ako po yung in-interview pero hindi, kasi para sa kaalaman po yun ng lahat di ba? Kasi para madepensahan mo rin yung sarili mo. Kasi laging yung lagi kasing nakikwento mo, yung laging galit, ganito, ganun. Ang iniisip nila parang puro paninira. So, gusto kong para sa mga nakikinig na ano yung dahilan kung bakit ka umalis para malaman din ng mga bagong nakikinig, mga bagong lumabas. Opo. Maganda yung question po ninyo. Kasi kung hindi naman nila naumpisahan yung mga earlier videos ko, hindi po nila nga maiintindihan. Kasi yung unang-unang video ko, umahagulgul po talaga ako. Ngayon, alam ko na-delete na yun ng hindi ko lang alam kung merong kung sino man pong nakapag-save nung video na yun na umahagulgul ako, sana mag-trending pa yun uli at kumalat sa social media. Kasi ganito po yung nangyari. Regarding po dyan sa sinasabi nyo, tanong ninyo na bakit ang tagal-tagal mong nagtrabaho sa kanila? Tapos lumabas ka, nag-expose ka, wala kang utang na loob. Sila po ang walang utang na loob. 20 years ako nilang inalipin, wala naman po akong sweldo. Alam niyo po ba namatay yung 7 po kami kasing magkakapatid. Yung panganay naming kapatid, yun po yung pinaka-close kong kapatid sa mga kapatid ko, yung ate ko. So namatay po yun na hindi ko man lang po siya nasamahan. Isang beses lang nung nakiusap yung mga magulang ko na nakikiusap yung ate mo. Lahat ng kapatid mo nakausap niya na ikaw na lang ang hindi nakakausap pa niya.
Nung pong umuwi ako nun sa amin, yung ate ko, kalansay na po talaga siya. Cancer po kasi ang sakit niya eh. Kalansay na lang talaga. Tapos, nung nagising siya ng madaling araw, kinausap ko. Actually, yung salita niya parang, ano na lang, isang bulati na lang ang hindi pumipirma. So, ano talaga, mamamatay na siya. Sabi niya, gusto ko na magpahinga. Eh ako po kasi ayokong pinapakita sa family ko na umiiyak ako. Nung pong namatay siya, so marami. Namatay yung mother ko, namatay yung father ko. Wala naman silang wala naman silang ambag itong si Daniel Rason. Nung buhay si Brad Eli. Yun pa, Brad, yun pa nga merong lumabas na nabasa ko kasi nakaano yun sa YouTube na wala ka daw utang na loob. Pinagamot daw yung magulang mo, pinalibing daw ni kuya, tapos ganyan daw yung ginawa mo. Yan, ikaw daw yung walang utang na loob. So syempre kaming nakakaalam, masakit din sa kalooban namin na bakit ganun yung lumalabas na paninira sa iyo. Kaya ngayon naitanong ko na kung paano kanila trinato, kung talaga bang mabuti silang pamilya, at bakit ka umalis din sa pamilya na yan. Para malaman din ng ibang nakikinig. At kung sakali man na mapakinggan ng mga panatiko sa loob, maikumpara nila anong reason bakit ka po umalis sa pamilya nila na tinuring natin na kala natin sila yung banal, sila yung pinili ng Diyos, bayan ng Diyos. Kasi doon tayo naanib eh. Yun yung pinanghanwakan natin na akala natin ito yung totoo, ito yung bayan ng Diyos, tayo ang maghahari sa 1,000 taon. Mostly, yan ang paniniwala ng mga nasa loob. So ngayon, dahil ikaw po na nakasama mo sila for almost 20 years, at least marinig ng mga panatiko yung side mo. Bakit mo ginagawa na nag-e-expose ka na para malaman ng mga ibang kapatid ano talaga yung reason. Ano ginawa sa iyo? Opo. Ano po sila, malupit po sila. Malupit po sila. Alam po yan ng mga kapatid na nakasama namin sa Brazil. Doc Ted Vasquez, Sis Beth Vasquez, ano yan, doktor at saka nurse na mag-asawa yan na nasa Brazil. Alam niyo po yan kung gaano kasama ang pag-uugali nung magulang ni Daniel Rason. Sis Lanlan, Mangiliman, asawa ni Brad Odel Mangiliman. Alam niyo yan. Brad Josel Malyari, alam niyo yan. Sis Mary Ann Malyari, alam niyo yan. Alam niyo yan mga kapatid. Sis Mayo, Sunga. Sis Pepot, Sunga. Saringan, Brad Mike Saringan, Brad Denden, Pabros Domingo, Sis Luisa Domingo. Alam niyo yan mga kapatid. Brad Eric Yaya, alam mo yan, di ba? Kaya ka nga umuwi sa inyo, nasa Brazil ka, tapos komo nagalit si ano. Kasi ganito yan, Sis Pam. Alimbawa po, meron silang inutos sa'yo, pagod na pagod ka na dahil sa dami ng ginagawa mong trabaho. Pag meron silang inutos sa'yo, na-delay lang ng konti, pag-iinitan ka na nila. Yun po yung isa sa mga... Sobra pong napakalupit nila. Mas gugustuhin po nila, halimbawa yung mga pagkain, mga chocolate, etc., na mga dilata, mas gugustuhin pa po nilang mapanis yun, ma-expired, kesa ibigay nila, itulong nila sa kapatid. So ano po naging Brad? Ano po naging trabaho nyo dati sa kanila? Para sa kaalaman ng lahat. Ang trabaho, ano po naging trabaho nyo sa kanila? Trabaho ko po, kusinero, hardinero, construction worker, driver, masahista, pedicurista, minsan barbero. Lahat. All around? All around. All around. As in all around. Tapos ang allowance ko po, weekly, 1,000. Tapos naging 1,500. Allowance lang po. Allowance lang. Parang pang sarili. Ano lang po yung bro? Parang pang sarili mo lang. Parang pangbili mo ng sabon, shampoo, pang ganun lang yun eh. Pero may sahod po ba kayo? May sahod po ba kayo dyan sa kanila? Wala pong sahod. Ano ka, sinungaling ka, Daniel Rason ka, sasabihin mo na pinagamot mo yung magulang ko. Pinalibing pa. Naku. Di pakita mo yung yung resibo mo. Tinanong ko yung ate ko, sabi niya, hindi, wala silang binigay kahit piso.
Sinungaling kang Daniel Rason ka, ha? Eh, Ito ngayon pa bro, yung mga binabangga niya pa. nagtatrabaho, ito po ba bro, yung pagtatrabaho mo dyan, kung talagang mabuti silang tao, meron ka po bang SSS, Pag-ibig Wala o po. PhilHealth para pag Wala po. nagkasakit ka, Wala po akong SSS. Wala meron po kang akong ano? Pag-ibig. O, Wala po. Wala pong benefits. ngayon, sabihin nila ngayon, yung mga nakikinig ng mga panatiko at mga iba pang mga kapatid sa loob, na yan ba is pamilya na mabubuti? Pag ano lang sila, wag na natin tingnan yung relihiyon. Sa pangtao na lang, wag na natin anihin yung Biblia. Sa pangtao na lang, kahit tayo, hindi man tayo nasa ganyang relihiyon, katoliko man tayo, iglesia, o kung ano mang ano, mga company, pag nagtrabaho ka, kailangan meron kang SSS eh. Meron kang PhilHealth, meron kang Pag-ibig para in case na may magkasakit, at least meron kang insurance, di ba? Meron kang benepisyo kahit papaano. Ngayon, sabihin nila ngayon na sino ang walang utang na loob. Correct. Sabi ko nga po, gusto ko nga po, pag itanong nyo po uli yan pagka po dumating na yung kamag-anak ni Daniel Rason. Kasi yung pong first cousin po ni Daniel Rason, pupunta po dito, lumabas na daw po yung visa kanina, tumawag yung immigration sa boss ko. Ayun po, mas maganda yon para meron kang, at least hindi ka self-serving ba, naisipin nila, gumagawa ka ng kwento, kasi merong ganun, hindi, ano lang niya yan, gawa-gawa niya. Kasi mas maganda pag merong iba pa na magpapatunay At saka po ito, na mga aakyat sa live, di ba? At saka ito kung magpapatunay si Spam, kamag-anak talaga, pinsang buo. Tatay nito at saka ni Daniel Rason, magkapatid. Opo. Yun nga po mas maganda para at least mapatunayan mo rin po yung side mo na hindi ka masamang tao. Tapos ganito. Doon mapapatunayan. Bakit po ako nag-expose? Kasi, kaya lang naman ako nag-expose kasi pinablock ako ni Daniel Rason tapos pinapakalat niya na maimpyerno daw ako. Sabi ko, teka lang, alam ko lahat ng mga pinagagawa ninyong kademonyuhan tapos ako yung maiimpyerno? Parang hindi naman tama. So yun, doon na nag-start mag-expose ako. Opo. At ito pa ang mga ibang kapatid, sabi nga sa akin kanina na nag-post kasi ako, sinasabi niya, hindi ba kayo magsasawa sa paninira sa MCGI? Yung ganun. Sabi ko, wala kaming paninira, nagsasabi lang kami ng totoo. O sige, sabihin na natin na kayo ang tama, kayo ang magaling. O sabihin na natin may mali tao lang daw sila na nagkamali din yung mga leader na yun nagkamali. Tatanungin kita po, Brad Badong, ang kasalanan, ako naniniwala ang kasalanan dalawa lang eh. Kasalanang sinadya at hindi sinasadya, di ba? Pero kung nagtayo ka, ano po ba yun? Sinadya po ba yun o hindi sinadya? Bilang sinadya leader. O, di ba? Ngayon, kaya nga eh, tayo minsan nakakagawa tayo ng kasalanan. Sabi ko hindi ko sinabing mabuti akong tao. Pero, nakakagawa ako ng kasalanan, hindi ko intentionally yun. Parang pag nanakaw, minsan ang tao nakakapagkupit dahil nagutom, dahil sa pangangailangan. Ibig sabihin, nagawa niya yun dahil nagipit siya, nagutom siya, may pamilya siya. Pero sa puso niya, hindi niya talaga intention magnakaw dahil nagipit lang siya. Pero iba po talaga na nagplano kang magnakaw, nagplano kang magpatayo ng isang business na alam mong labag yun sa tinuturo mong aral. Sabi nila, ano bang purpose? Sabi niya, ano bang purpose? Bakit nyo ginagawa yan kung kayo ay mabuti na kailangan yung manira? Ito lang sa mga kapatid na nasa loob na nakikinig na panatiko. Wala kaming purpose na para manira ng ibang tao. Nagsasabi lang kami ng totoo. At kung sinasabi nyo na kayo yung totoo, na tunay na iglesia, dapat sila rin mismo sumusunod sa utos. Sinadya nilang gawin yun di ba? Sinadya nilang gawin yun. Paano nila masasabi na sila yung totoo? Nagtayo na nga Nagbenta na nga ng alak mahirap bang intindihin yun? Ano ba yun? Sinadya o hindi sinadya? Sinadya po. At saka yung ginagawa nilang pangka-character assassinate, pagpapasama sa pagkatao ng isang kapatid na nag-exit, sinasadya intentional yung ginagawa nila. Alam mo, Daniel Rason, inihintay ko nga na idemanda mo ko.
Kasi mapapahiya ka talaga, Daniel Rason. Maniwala ka sa akin, Ito, ito mapapahiya pa ka. bro, merong isang kapatid na nagtatanong, bakit po tumagal po kayo sa kanila ng 20 years? Eto, Unang, tanong din to. opo, Tanong din to ng mga karamihan, 'di ba, kahit sa mga tumagal sa iglesia. Ikaw sa opinion mo bro, sa nararamdaman mo sa sarili mo, bakit ka rin tumagal ng 20 years? actually, Sa ganito tingin mo? po, every time na nagkakaroon po ako ng problema, ang pinagsasabihan ko po kasi, si Sis Mary Ann Malyari, lagi akong umiiyak. Kay Sis Mary Ann Malyari, yung kapatid ni Brad Josel Malyari na bautisadora. Ang sabi ni Sis Mary Ann Malyari, pwede ka namang maglingkod sa Diyos ng kahit hindi ka connected dyan sa mga yan. Bakit ang tigas-tigas ng ulo mo? Sabi ko, napamahal kasi sila sa akin. Lalo na yung pamilya ni Brad doon. Kasi sa akin po lumaki yung yung mga bata, yung mga anak ni Brad doon. Yung pong kumalat na nag-viral na video na na nanood ng Taylor Swift. Wala Opo. po yun, nandun na ako kila Brad doon. So napamahal na po sila sa akin. Ngayon, regarding po dyan sa hindi na po kasi yung tinitignan ko eh. Sabi po kasi ng Biblia, bakit hindi bagkus kayo padaya? Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ng kalikuan? So ako po mismo, sispa, mga kapatid, ako po mismo, there are many instances na gusto ko nang mag-quit. Kaya lang, pagka nag-quit ka po kasi sisiraan ka nila. Kaya po, sinisiraan ako sa Canada, sa Guam, sa US. Brad Josel, sis Ranza, saksi po kayo diyan, di ba? Na nung nagpunta ng Canada si Betrason, sinabi niya na na inaway ko daw siya. 'Di ba? Ang initial reaction mo nga nagalit ka sa akin, Brad Josel. Pero after a while, sinabi mo kay Ate Ranza, teka lang, hindi tayo pwedeng magalit kay Badong kasi di naman natin alam yung side niya. So ayun, kaya hindi na nagalit sa akin si Brad Josel. Brad Josel, alam mo yon nung sinamahan mo ko na puntahan, dahil sabi mo sa akin, kinulit-kulit mo ko na regalo na lang natin kay Kuya dahil magsasabat na siya few days from now. So pinuntahan namin yung parents niya sa Kalumpang. Ilang beses nga kaming nagpabalik-balik eh. Sabi niya, Badong, paki sure mo na makausap natin ngayon kasi wala na akong ibang time. Sabi ni Brad Josel. Brad Josel, alam mo yun, di ba? At ikaw nga nagsabi sa akin na kinukulit ka ni Bet Rason at saka ni Dan Rason na paaminin ka bakit tayo nagpunta doon. 'Di ba sabi mo inuhuli ka nila at sinabi mo sa akin hindi ka naman nila mahuhuli. Brad Josel, ano lang po, paganahin nyo lang po Brad Josel, yung diwa po ninyong makadiyos. Alam nyo po ang totoo Brad Josel Malyari. Alam nyo po na demonyo na po yung nangunguna dyan. Wag nyo na pong wag na po kayong maging blind follower, Brad Josel. For the sake of Mamilet. At saka, for the sake ng iyong mga anak, ni Pau Pau, ni Pia, at saka ni Pepel. Kaya, yun po, minahal ko sila, pero hindi nila ako minahal. Sabi nga ni Sis Mary Ann Malyari, na kapatid ni Brad Josel Malyari na bautisadora, sabi niya, yun nga mahal mo sila, pero ikaw, hindi ka nila mahal. Sinisiksik mo masyado yung sarili mo. So, ayun, naging tanga po ako sa madaling salita. Dahil sa takot. Dahil hindi ko kasi po masabi. Pagmamahal po yun Brad Badong. Pag minsan kasi, pag mahal natin yung isang tao, kahit nga sa mag-asawa, di ba? Minsan, pag ang asawa mo, kahit may ibang asawa, tinatawag battle wife, nananakit. Tinitiis mo yun dahil sa pagmamahal Yun kasi yung pagmamahal Minsan nagpapadaya tayo kahit na alam na nating niloloko tayo, di ba? Pero pagka nagising ka sa isang bagay, kahit sa isang relasyon, ako nagmahal din ako Pero martir din ako hanggang umabot na sa punto na napagod ka na, nawala na yung tiwala mo, nawala na yung pagmamahal mo, respeto mo, kasi paulit-ulit kang niloloko.
puro kasinungalingan yung sinasabi. Darating sa punto na magigising ka na parang pagod ka na. Ano ang una mong gagawin pag nalaman mo yun? Di ba aalis ka? Makikipaghiwalay ka? Ganon, di ba po? Opo. Ganon din tayo sa iglesia. Ganon din tayo sa iglesia. Sinasabi nila, saan kami pupunta? Huwag niyo isipin kung saan kayo pupunta. Alam niyo kapag alam niyo nang niloloko kayo, ginagago na kayo ng isang reliyon, umalis muna kayo bago kayo maghanap kung saan kayo pupunta. Opo. Kasi ganun din sa relasyon eh. Di ba? Pagkalimbawa Opo. na niloko ka ng iyong partner, ng iyong asawa o ng iyong jowa, hindi mo iisipin kaagad Magjojowa ka. magjojowa ka. Hindi mo hindi yun yung iniisip mo. Ang gusto mong mangyari muna ay makipag-iwalay. Kaya nga yung iba hindi na nagjojowa dahil na trauma na eh. Correct po, exactly. Kaya ganun tayo eh. Ganun ang nangyari sa atin eh. Yan, di ba, yung ngayon pag-usapan natin nung kailan na like, para matrauma tayo eh. Natakot na tayo. Actually, kasi, si Spam kanina, opo. meron kaming guest dito kanina. Pinapainom, kumakain sila, tapos nag-order sila ng bottle of red wine. Tapos, kwentuhan. Gusto kasi ng boss ko nakikipagkwentuhan ako sa mga guest namin. So, nakipagkwentuhan ako, tapos pinapainom nila ako, inaalok nila ako ng red wine. Sabi ko, hindi ako umiinom ng alcoholic beverages. Sabi niya, akala nila Muslim ako. Tapos sabi niya, ano bang religion mo? Sabi ganyan, Christian. Oh, pwede kang kasi di ba yung wine, blood of Christ? Sabi ganyan sa akin. Symbolism lang yon, sabi kong ganyan. Pero hindi talaga ako umiinom. Pero technically, sabi kong ganyan, hindi na ako under sa any Christian denomination. Sabi kong ganyan. Pero I believe in Christ. That's why I call myself as a Christian. Sabi kong ganyan. Pero yung religion, yung Christianity made by man, ngayon is I'm not affiliated to any one of them anymore. Sabi kong ganyan sa kanila. Ako rin po, ganyan din akong paniniwala ko eh. Nung naisip kong nasa mali na ako. Sabi ko, una kong gagawin, syempre lalabas. Ba't ko iisipin na, saan ako lilipat? Hindi mo pa nga nakikilala kung saan ka lilipat di ba? Lalabas muna tayo. Kung may makita tayong mas mabuti, di sasama tayo doon. Yun ang sabi ni Brad Eli. Tama. Kung may makita tayo mas mabuti, sasama tayo doon. Kasi, para sa ikabubuti natin. Opo, pero kung wala tayong makita, mananatili pa rin tayo sa aral ni Kristo. Pero hindi tayo sasama na doon pa rin sa isang reliyon na hindi naman totoo. Bakit tayo magsasayang ulit ng panahon, ng oras? Pero we still believe na talagang naniniwala pa rin tayo sa Diyos, naniniwala tayo kay Kristo, kung ano yung natutunan nating aral, paggawa ng mabuti, kung ano yung tama, yun pa rin naman susundin natin. Hindi naman natin kailangan na parang nakipaghiwalay ka sa boyfriend mo, girlfriend mo, o asawa mo, pag divorce nyo kaagad, kailangan may naka-ready ng panibagong asawa. Kailangan, ano ba yun? Hindi na ba, parang ganun, hindi ka na mabubuhay na walang kasama sa buhay, di ba? So yung example na yun, napakasimple na lang yun para maunawaan nila Lumabas muna sila bago sila maghanap. Kung wala silang mahanap, pagpatuloy nila yung gawang mabuti. Kung gusto naman nila tumulong, napakaraming kapatid na nangangailangan, direct pa, wala pang, kumbaga, agent na commission. Kasi nangyayari, meron pang kung dadaan pa sa mga ganyan, meron pa yung commission pa yung agent mo. Di tulong mo na lang, napakasimple lang, pagtulong, di ba? Opo. Going back do sa tanong, anong naging turning point? Bakit ka umalis at nag-expose? Kasi po nananahimik po ako dito. And actually, everyday nagla-live ako. Before pa ako mag-expose, pinapakita ko yung buhay dito at saka yung comparison ng buhay sa Pilipinas, buhay ko sa dati kong amo na wala naman akong binabanggit. Umaaray sila. Kasi, ang babait po kasi ng mga tao dito. Ang babait po nila. Kasi na-experience ko po yung kabaitan nila So nagkaroon ako ng point of comparison. Ngayon, bigla silang umaray. Wala naman akong binabanggit na pangalan. Di ba, Sis Marita, sabi mo nga, nag-chat ka nga sa akin. Ang tindi mo, grabe ka ba dong? Kulang na lang pangalanan mo. Kung po pwede nga lang pangalanan, papangalanan ko Kaya lang, kinukonsider ko si kuya, sabi kong ganyan. Tapos bigla mo akong ipapablock, danya rason, di ihahayag kita.
na masama kang tao, Danya Rason. Bonjing ka talaga. Kaya ako ngayon, naiintindihan ko bakit bonjing ang tawag nila sa'yo. Bakit? Wala kang paninindigan, wala kang bayag. Opo. Kasi kung sila, alimbawa na meron silang konting malasakit, pagmamahal sa iyo, umiwas ka na eh. Dapat hinayaan ka na nila, di ba? Kung meron, kasi tayo ganun eh, minsan nagpapadaya tayo, although na nagloko man sa atin yung pamilya natin o partner natin, hindi na natin ibubulgar yun eh. Ano na lang natin yan, mananahimik na lang tayo, hayaan na natin kung saan sila masaya. Parang ako, o di, dyan kayo masaya, kung masaya kayo, yan ang pakasalan mo. Ako, inuutusan ko ang mga ex ko na, kung hindi ka makontento, yan ang pakasalan mo para maging masaya ka. O, ba't ko bibigyan mo ko ng problema, lagi tayo nag-aaway. Ganun lang kasimple, pero guguluhin mo yung buhay ko, guguluhin ko yung buhay mo, di magkakaguluhan talaga tayo. Kung pera sanang nanahimik na lang sana siya at hindi kanya plinablock at saka pinagsabihan ng ano, di sana hindi ito nangyari na talagang kumalat, di ba? Exactly. Hindi niya iniisip yun. Wala po yun ang mali niya. Iniisip na bobo po niya eh. Biruin mo, nananahimik ako dito tapos ipapablock niya ako. Tapos itong Rhea Susundonsilio at saka itong si Pebs na Sip-Sip. Si Pebs Buwan. Hindi mo alam yung ate mo, inaano din yan, inaapi din yan. Meron kaming usapan. Conversation ng ate mo, si Ate Reng, Rowena Buwan, na grabe sila, ang sasama nila. Diba si Rowena Buwan? Di sabihin mo yan kay Pebs. Sa bakla mong kapatid na si Pebs, na masyadong sip-sip kay Daniel Rason. Akala niya sa Diyos itong sinisip-sipan niya. Ganun talaga. Basta meron silang hinahabol din yung pakinabang. Siyempre kung sino ang dikit doon, yun ang makikinabang. Correct. Pakinabang lang naman kasi ang gusto ng mga yan eh. 'Di ba si Sreng Buwan, 'di ba? Sabi mo sa akin, grabe sila, mas gusto pa nila na na kumita yung hindi kapatid kaysa sa tapos sisiraan pa. 'Di ba ikaw si Sreng Buwan, ikaw mismo sinisiraan ka? Kinukwento mo sa akin. Masama din ang loob mo pati sa mga yung ang mahal ng EFS, ang papangit naman ng quality. Tapos ang mahal ng yung product sa local store, tapos considered sold out, tapos panis pa kung makarating sa lokal. Pero kahit hindi mo napakinabangan, babayaran mo, obligado kang magbayad. 'Di ba si Sreng Buwan? Ito bro, may nag-comment, sabi ni Brad Bong, sa aking palagay, niloob ng Diyos na mangyari ang lahat para mahayag na sila. Tama po yun, kasi wala namang hindi pa hihintulot ng Diyos na magpatuloy yung mga hindi talaga sa Diyos. Kasi ikahihiya ng Diyos yun eh. Ikahihiya ng Diyos yun. Totoo po yan si Spam, kasi naramdaman ko kung pinablock ako, mas nasaktan po talaga ako ng sobrang sakit. Kaya yung unang-unang live ko noon, umahagulgul talaga ako. Kaya napakaraming nag-reach out sa mga kasamahan ko sa National Choir dati. Alam niyo po, yung mga National Choir na mga hanggang ngayon, ka-friend ko pa yung iba. Akala niyo ba sa Music Ministry Corps, sa MMC, lahat yan kapanalig ninyo? Hindi, meron member ng Music Ministry Corps nakikipag-usap sa akin. Bakit? They know me na hindi ako masamang tao. Ngayon, sabi nga ni si Spam, kasi lilitaw na self-serving kung ikaw mismo ang magsasalita. Pero alam niyo po mga kapatid, sabi ko nga, hintayin niyo lang yung rason. Na kilalang kilala mo yun, Daniel Rason. Tapos, Rolly Rason. Di ba inahunting niyo siya? Bakit niyo siya huntingin? Kaya ikaw, Rolly Rason, ang tanda-tanda mo na, manindigan ka. Maghanap buhay ka kasi. Asawa ka, anak-anak ka, wala ka namang hanap buhay. Saka ngayon? Di pera ng iglesia. Palamunin ka ng iglesia. Kaya nasaan ang loyalty mo? Kung nasaan ang pinanggagalingan ng process mo, ng pakinabang mo, nakakahiya kayo. Pare-pareho kayo nakakahiya. Wala na po kasi
dalang hiya pagka ganun. Eh, yun ang makapalang mukha. Tapos tayo pagbibintangan na makapalang mukha at pakukuluan sa impyerno. Isipin mo naman, sino ba ang sinungaling? Sino ba ang nangurakot? Tapos tayo ang pagbibintangan. Samantalang tayo nga ang nagbibigay, Correct. di ba? At Tapos saka yun ang ganito, sis sasabihin ko ma'am, naman. napakadali lang sabihin eh. Hindi sabihin niya, mga kapatid, wag po kayo maniniwala doon sa mga sinasabi ni Badong kasi paninira lang Opo, po 'yun. Bakit hindi mo masabing paninira lang 'yun? Kasi alam na alam mong totoo. Once na sinabi correct. mong paninira at chismis lang 'yun, naku, mas maraming magtitindigan diyan. Danya rason. Baka habang nagsasalita ka sa pulpito, merong tumayo sa harapan ng sa gitna ng chapel at sumigaw na, sinungaling ka, Danya Rason. Ipako sa krus. Yun. Baka may ganun. Di ba mangyaring ganun? Kaya lang, baka hindi siya tanggapin ng krus. Iluwa siya ng krus. Kaya nga mahirap talaga ganun yung kala mo nagbabanal-banalan Para ang labas tayo lumabas, parang sasama nating tao. Tapos hindi naman yung mapangalanan, kung paninira lang talaga. Sabi Correct. ko, napakasimple ng pangalanan niya, ilang buwan na yan, no? Ay, isipin mo ba naman, nagpapaksa ka, ang paksa mo, yung mga nag-exit. Dapat nagmagkalkal ka ng hiwaga para matuwa naman yung mga nakikinig, hindi magkaroon ng idea. Nagkaka-idea sa mga pinagsasabi mo Ngayon lang may nag-chat sa akin kapatid. Sabi niya, sis, nag-exit ka na pala. Sabi niya, wala talaga akong ka-idea. Kaya lang pala hindi kita nakita. Akala ko hindi ka lang umaatin. Yung pala nag-exit ka na kasi nakita kita sa live ni Brad Badong. Sabi niya, pinabablock ka na nga sa akin. Sabi niya, wag kang friend dyan kay Sis Pam kasi lumabas na yan. Sabi niya, ba't ko naman siya ibablock? Sabi nung isang kapatid na nag-chat sa akin kanina. Nakikita ko, hindi naman siya masamang tao. At saka sabi niya, napanood ko yung live niyo. Sabi niya ganun. Totoo pala yun, sis. Sabi niya, kaya pala hindi na matapos-tapos ang usapan ng patarget at saka pera na yan. Sabi niya ganun sa akin. Pero hindi ako nagbanggit. Siya nagbanggit doon. Kasi nakapakinig na Kaya ngayon yung mga kapatid kaya ako nabanggit, Brad Badong, na gusto ko sana na may kwento mo nga yung pag-exit mo, kung bakit, anong reason, para yung mga bagong nakikinig, magkaroon sila ng idea. Kasi alam ko yung mga unang video mo na mga lumabas, talaga naka-block na yun, yung sa Neb TV ba yun, yung dati? Nandun kasi naka-upload yun, parang nawala na di ba? Wala na. Nandun pa, pero hindi na siya nag-upload yung Neb. Opo. Yun nga. So, kumbaga hindi siya kilala ng mga ibang kapatid. At least kahit papaano, yung mga iba, tsaka yung mga nagsasabi dyan ng mga kapatid na kami naninira, kami gusto namin sirain yung iglesia. Hindi na natin masisira kung talagang iglesia ng Diyos yan. Hindi hayaan ng Diyos na masira yung sarili niyang iglesia. Kasi Kristo ang nagtayo. Hindi natin sisirain. Opo. Sisirain kasi iglesia ng Diyos Pero kung ano ka lang, nakikisanib ka lang doon, parang nakikipag-imitate ka lang ba? Yung mga nanggagaya. Tapos hindi mo naman kayang panindigan. Correct. Iglesia na ni Rason yan, hindi na iglesia ng Diyos. Katunayang iglesia na ni Rason yan. Biro mo, church leader ka tapos magkakanta. Meron ba kayong narinig na sa Katoliko na kanta para kay Pope? Wala. Meron ba kayong narinig na sa ibang religion na kanta para sa leader nila? Wala. Bukod tangi itong MCGI. Meron ba kayong mababasa sa Biblia na kumanta para sa isang leader ng religion? Wala. Wala kayong mababasa. So, ibig sabihin, yan pong religion na yan na MCGI, iglesia na po yan ni Rason. Hindi po yan iglesia ng Diyos. Bakit? Aral na po ni Rason ang itinuturo Aral na po ni Rason whether we like it or not, whether we accept it or not. Ano po mga kapatid? Yan na po ang totoo, mga kapatid. Yan na po ang katotohanan. Biruin mo, nananahimik ako dito. Hindi nyo na nga ibinigay yung commission ko. Tapos bigla nyo akong ipapablock. Ang kakapal naman ng pagmumukha ninyo. Alam mo yan, di ba, Sis Mary Ann Malyari? Alam mo yan, di ba, Brad Josel Malyari?
Di ba nga, sabi mo nga, Sis Mary Ann Malyari, kahit sa batas ng tao, hindi uubra yung ginawa sa'yo. Dahil 6% ang nakalagay sa batas ng tao na ano, pagka yung nakabenta, Commission. yung commission. Hindi pa nila binigay, bro. Hindi po nila binigay, tapos siniraan pa ako dun sa seller. Ang kakontsaba nila, si Noli Saballa. Isipin mo kasakiman yan. Commission na lang, ayaw pa ibigay. Hindi naman, di ba? Tanungin mo, oy, ikaw Noli Saballa, ikaw LB Saballa, kayo mag-asawa, hindi ba minamalupit ninyo yung anak ninyo? Kinukwento ni CJ, yung anak ninyong DJ ng Wish Bus sa USA, di ba minamalupit nyo siya? Kaya nga siya nagsusumbong kay Sis Lisel Capulong. Ikaw, Noli Saballa ka, masyado kang Kaya nga, di ba, galit na galit din sa'yo si Bonjing. Kinento nga sa akin ni Brad Rolly Galang. Naku, maraming maraming atraso, galit si Kuya. Ano lang yan, pinagtsatsagaan na lang siya. Yun ang totoo, Noli Saballa. Ngayon, magkampi-kampihan kayo. Hindi naman ako natatakot sa inyo. Tatakutin ninyo ako na ipapadakip niyo ako sa Interpol. Sige lang, ipadakip niyo ako. Inihintay ko nga yun eh. Di naman ako... Bakit ano ka ba, para ipadakip sa Interpol, ano ka ba, bro, criminal? International? Diba? Kaya, ano ka ba, drug lord? Ang bubobo. Para maka-black. Pagka inano nila, dami-dami kong ebidensya na at saka mas maraming magigising. Ipapapatay niyo ako. Inihintay ko nga yun. Yun nga yung inihintay ko dahil mas maraming magigising pagka nangyari yun. Tignan nyo man. Ayun. Nalaglag si Spam, Ana, Jan, Ada. So, ayun po mga kapatid. Biruin mo, nananahimik ako dito tapos bigla akong ipapa-block tapos ika-character assassinate. Ayun, si Spam, nalaglag ka. Opo, na-scroll ko kasi nagbabasa ako ng ng mga tawag ito. Mga comments. Sa nag-chat. Opo, ng mga sige lang po, comments. Kaya, magsalita lang po kayo, magsi-CR lang po ako. Sige, hintay na kita. Mahirap palang magsalita ng walang kausap, baka sabihin nila multo. Mapagkamalan na na multo na yung kinakausap ko. Break time muna. Mahirap magsalita pong walang kausap kasi baka sabihin multo na yung kausap. Meron po kami mga customer, madami. Bye-bye po. Sige po. Naka-duty ka po pala. Sige, bye.